Sa bawat pagsikat ng araw, may milyong-milyong Pilipinong muling bumabangon. Hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil naniniwala silang may pag-asang naghihintay sa bawat bagong umaga. Magkakaiba ang kanilang kwento. Magkakaiba ang kanilang pangarap. Ngunit iisa ang kanilang dahilan. Ang mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Sa bawat lansangan na ating dinaraanan, sa bawat silid-aralang ating pinapasukan, sa bawat opisyal, sa bawat palengke, may mga taong tahimik na nagsisikap. Kapag tinanong tayo kung ano ang pinakamalaking suliranin sa ating bansa, iba't iba ang ating mga sagot. Kahirapan, kawalan ng trabaho, at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ngunit, paano kung sasabihin ko sa inyo na may tahimik na suliranin na nakaka-apekto sa lahat? Ang korupsyon ay hindi lamang usapin ng nawawalang pondo. Ito ay usapin ng mga pagkakataong hindi na ibibigay, ng mga serbisyong hindi naaabot, at ng mga pangarap na unti-unting nawawala. Kung ang bawat pondo ay para sa bayan, bakit marami pa ring naghihintay? Ang kanang mayong gabi inay, kanang sa unsa ang epekto sa korupsyon sa imong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi ngay? Adlaw. Ang panghaya mo. Ang pangita na mo. Kahit na dyan. Adlaw-adlaw na dyan. Na palit bugas. Say gani, palit na may gulay. Tungod sa among katol-katol gani, dili na may mga kung sa diya, mga itlog, manok. Ang among ko anitan, may sudan. So, ato kong perto, mahal gani isda. Awal isda. Gulay na dyan. Siguro ng bukas. Marami ako sa istorya sa akong pangita. Pero nung rin maka, kani akong ako kakita. Ang unsa ang imong maingon nay sa mga tao nga gi-corrupt bitaw nila ang pondo nay? Ano ako istorya? Ano man ilang ipundo man nila, di man ikuan sa mga tao. Hiba man sila nga atong paliton mahal. Bisag talingi mahal gyud. Nga ano man gani tag na ay manghatag na kog bugas, dawat man gani ko. Bahala dia. Basta kay tinaro ko paghatag. Ano yung atong panginabuhi karon nga permi mahal, asa ato ba mahal? Lugay ta kapalit ba pa suri-suri. Mahal pa unta ko nga ipabrato ba? May pag ano to? Ang unsa ang imong pang-adlaw-adlaw nga pang kinabuhi nay? Kahoy. Adadlaw kahoy din na. Loy lagi kaayo. Walay bugas. Mag-agwanta na kita, bisag dango kay Roy ba ka mamaylo. Nang imong pinalit, igor si Ilis. Bakit tayo, mga huy. Ay, nilaro nila, sige pagsa ko kahoy dre. Ay, tag 100, wala may sugnod. Alipay na lang ko. Palit ni bugas, siya budiga. Ay, kasinigin ka. Ano lang. Kada-adlaw, hindi ako mag-look doon eh, nasa highway. Kada-adlaw din na. Lagi ko mag-look doon, paway ka ng night lock and napkin.
Wala yung pangita dahil. Matagal nang nakatira si Nanay Neda sa lugar na ito. Sa araw-araw niyang pamumuhay, nasanay na siyang magsikap para matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Maaga siyang pumupunta sa gubat upang mangahoy. Sa bawat peraso ng kahoy na kanyang nakukuha, kapalit nito ang pagod at tiyaga. Isang simpleng paraan upang may magamit sila sa kanilang tahanan. Pagkatapos ng pangangahoy, itinali niya ang mga kahoy na kanyang nakalap. Isa-isa niya itong inayos at ipinagsama upang madali niyang madala at maibenta. Pagkatapos ng kanyang trabaho, umupo muna si Nanay Neda sa tabi ng truck upang magpahinga. Sandaling inipon ang lakas bago muling ipagpatuloy ang kanyang araw. Ibinenta niya ang mga kahoy na kanyang pinaghirapan. Maliit man ang kita, malaking bagay na ito para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Isa sa kanyang mga karaniwang gawain ay ang magpunta sa palengke upang bumili ng mga gulay para sa kanilang hapagkainan. Sa simpleng pamimili, ramdam niya ang bigat ng bawat pisong kanyang nilalabas. Ang dating sapat na halaga para sa ilang pangunahing pangangailangan, tila mas kaunti na ngayon ang nagbibili. Pangangahoy, pamimili, at pagtatrabaho, ang mga gawain paulit-ulit niyang ginagawa. Hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil kailangan niyang magpatuloy. Isang tanong na nanggagaling sa isang ina, bakit ba nila binubulsa ang pera at hindi na lamang ito binibigay sa mga tao? Simpleng tanong na nanggagaling sa isang taong araw-araw na sumasabak sa init at sa sakit ng katawan para lamang ay papakain sa kanyang pamilya. Kanaon sa imong maingon sa kanang di kurap punto sa to ang kuwan. Og bahin sa korupsyon mura og makaulit din siya kay nang ano sa ato manggong kapanahonan karon kita manggoy gasapir nga mga lumulupyo sa atong nasod tungod ani korupsyon. Kung panahon pa ilang gikurap na kwarto kung gibahin-bahin na nila sa atong mga pobre murag lang siguro atong kahim. Hindi natin maaaring iugnay ang isang suliranin sa isang dahilan. May maraming hamon ang kinakaharap ng ating bansa, ngunit isa ang malinaw kapag ang katapatan at katarungan ay sinasabukan at lumalakas ang tiwala ng mga mamamayan at sa institusyon at magiging epektibo ang serbisyo ng pampublikong mga gawain. Ang tunay na laban sa korupsyon ay hindi nagsisimula sa malaking talumpati. Nagsisimula ito sa maliliit na desisyong ginagawa araw-araw. Ang pagiging tapat, ang pagtanggi sa panlalamang, at ang pagpili sa tama kahit walang nakakakita. Ngunit hindi lamang dami ng basura ang problema. Nagiging mas malala ito kapag hindi nasusunod ang tamang segregation, hindi maayos ang pagtatapon, at hindi sapat ang sistema ng pagkolekta at pag-recycle.
kalsada sa kanal. Maaari magdulot ito ng pagbabara, maruming kapaligiran, at mas malaking problema kapag malakas ang ulan. Ipinapakita nito na ang simpleng pagtatapon ng basura ay maaaring magkaroon ng epekto sa buong komunidad. Isa sa mga suliraning kinakaharap ng maraming komunidad ay ang hindi wastong pagtatapon ng basura. Ang problemang ito ay maaaring lumala kapag hindi nagpapatupad ng isang programang pangkalinisan at kapag hindi nakikilahok ang mga mamamayan sa pangangalaga ng kapaligiran. Bawat mag-aaral ay may mga lugar na laging bahagi ng buhay ng mga estudyante. Dito ginaganap ang mga programa, paligsahan, pagtitipon, at mga sandaling hindi madaling kalimutan. Isa na rito ang entablado, isang lugar kung saan dapat na ipapakita ang talento, pagsisikap, at mga pangarap ng bawat estudyante. Ang stage na ito ay dapat sana maging bahagi ng isang pasilidad na gagamitin ng buong paaralan. Isang proyekto na may layunin, may pondong inlaan, at may mga taong umaasang matatapos ito. Ngunit hanggang ngayon, nananatili itong hindi tapos. Nakakita ka na ba o nakaranas ng anumang anyo ng corruption sa inyong paaralan o komunidad? Oo, parehas ng court ngayon dyan sa hindi pa rin tapos hanggang ngayon dahil kinurap yung pera. Maaring maliit lamang ito kung titignan sa kabuuan ng isang paaralan. Ngunit para sa mga estudyante, ang isang stage ay maaaring maging lugar ng pagkilala, pagdiriwang, pagtatanghal, at mga paalala. Kaya kapag ang isang proyektong tulad nito ay hindi natapos, may higit pa sa isang istruktura ang nawawala. Nawawala rin ang pagkakataong dapat sana'y napakinabangan ng mga estudyante. Kapag maayos at tapat ang paggamit ng pondo, mas maraming mamamayan ang nakikinabang. Pero kapag hindi natatapos ang proyekto, hindi lang pera ang nawawala. Nawawala ang serbisyong dapat natanggap. At higit sa lahat, ang tiwala ng mamamayan. Maraming Pilipino ang patuloy na nagsisikap para sa mas magandang kinabukasan. Ngunit hindi sapat ang sipag lamang. Din ng sistemang may pananagutan, transparency, at integridad. Dahil ang isang proyektong sinimulan ay hindi dapat basta na lamang nawawala sa plano. Lalo na may mga taong naghihintay at umaasa na ito ay matatapos. Ang korupsyon ay hindi lamang isyu ng pamahalaan. Isa rin itong hamon sa bawat mamamayan. Kung paano natin pahalagahan ang katapatan, pananagutan, at malasakit sa kapwa. Dahil kapag ang isang proyektong para sa bayan ay hindi natapos, hindi lamang materyales ang naiiwan. May mga pangarap ding naghihintay. Hindi pare-pareho ang trabaho ng Pilipino, ngunit pare-pareho silang nagsisikap. Bawat tatak ng pawis ay may katumbas na pangarap, isang mas maayos na buhay para sa kanilang pamilya. Pila nakatuig nga nagtrabaho ka ni ug unsa ang mga klase sa pampublikong proyekto ang imong nadala o nagtrabahoan na? Ang Twitter mo, abot ng ganito kuwan, abot ganito sa bongga, baho, abot po Lite, o baho, Cebu. Travel, magod ang among trabaho, kaya nga mong ipanghimo sa una, dagpo magkaing building. Abot po Samis. Last na akong gitarbahoan, Dilmonte. Para nimo unsa ang kaibahan sa pagtrabaho sa pribadong proyekto kumpara sa proyekto sa gobyerno?
Mas gwapo ang gobyerno. Kay gobyerno na na. Kaya sa private. Kaya ang gobyerno magod mo yung trabahuan na ay mga pribiliyo ngay pangatag. Sa private wala yun. Ado na ba gayon nga nakatikod ka nga dili ligon o dili igo ang mga gamit o simento nga gipanghatag sa kaninyo sa site? Naagi na. Hindi din namalikayan. Na may trabaho nga pinadagan nga pagkatabaho. Labi na bitaw nga di mo sa among trabaho sa kabayran sa mga pagkaroon. Pero kanto na sa construction nga ko, ang building na yan, hindi ko na pwede. Ang naman gamit ko sa mga binagmay, sa balay-balay, magamit ko na. Ang mapagtana. Pero kanto sa building, construction na nga ko, makulit na hindi. Isa tayo, hangin na na, tikong-kong building na. Ano na sa mga gagmay-gagmay na kinatao. Sa bawat gusali, tulay, kalsadang ating tinatapakan araw-araw. May kwento ng pawis, pagsisikap. Ngunit may nakatagong katotohanan na bihirang makita ng publiko. Sa aming panayam, binahagi ng isang veterinariong construction worker ang karanasan at tungkulin dito sa site. Sa paggamit ng standard material, nalalagay sa panganib ang mga manggagawa pati ang publiko. Ang kaligtasan ay hindi dapat natin isakripisyo para sa kita. Ang pag-unlad ng isang bansa ay hindi lamang nakikita sa mga gusali at kalsada. Mas nasusukat ito sa kalidad ng buhay ng mga taong bumubuo nito. Kapag pinag-uusapan natin ang korupsyon, madali nating isipin na ito ay problema ng gobyerno, problema ng mga opisyal, problema ng mga dokumento, problema ng mga pondong nawawala. Pero kapag ang epekto nito ay nararamdaman ng bawat isa, hindi ba problema rin natin ito? Sa bawat araw, may mga taong bumabangon, nagtatrabaho, nag-aaral, naghahanap buhay, at umaasa. Sa papel, maaring numero lamang ang nawawala. Pondo, budget, halaga. Pero sa totoong buhay, tao ang nawawala ng pagkakataon. Kaya ang laban sa korupsyon ay hindi lamang laban para sa pera. Ito ay laban para sa tiwala, para sa mga pangarap, at para sa kinabukasang dapat ay para sa lahat. Kapag ninakaw ang pondo, hindi lamang pera ang nawawala. May pangarap na napag-iiwanan. Lumalaban ng patas, ngunit ang mga abuso'y lumagpas, mapipilitang